ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 ka magbanay apektado sa pagbaha sa Mawab, Davao de Oro atol sa kusog nga ulan. Pag-asa, opisyal na nga gideklara ang pagsugod sa ting-ulan. 5 ka mga balay nasunog sa Cagayan de Oro City. Mga bata nga nagdula og posporo gitudlong hinungdan sa sunog. 3 ka kumpirmadong kaso sa Mpox natala sa Cotabato City. Suspected cases miabot sa 10. Mga driver ug pasahero mialma sa unang adlaw sa pagpatuman sa bagong rota sa jeep sa Cagayan de Oro City. Basketball secondary boys sa Davao Region nga kampyon sa 2025 palarong pambansa gipasidunggan sa Davao City Council. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gideklara na sa pag-asa ang pagsugod sa rainy season o panahon sa ting-ulan. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tungod sa nasinating pag-ulan, nakasinating asab og pagbaha ang pipila kadapit sa Mawab sa probinsya sa Davao de Oro. Sumala sa pag-asa nga kung nakasinating natag mga pag-ulan adtong bulan sa Mayo, lauman matud pa ang daghan pa nga buhos sa ulan karong bulan sa Hunyo. Bad, ang motor bad, guniti bad. Motor ba basi makuan ba guniti. Nakurat ang mga residente sa Purok 1 Kilometer 69, Barangay Tuburan, sa Mawab, Davao de Oro, Lunes sa hapon. Dihang nasinati ang paghaguros sa tubig baha nga misubay sa dalan paubos. Sa pagpanubay sa Quick Response Team sa MDRMO Mawab, nasayran nga ang kagamay og barado nga kanal maoy hinungdan sa paglapaw sa tubig. 8 ka magbanay ang apektado sa maong baha, human misulod sa ilang mga balay ang tubig nga dunay dalang lapok. Base sa latest weather analysis o rainfall data gikan sa piling pag-asa stations, namatikda na ang katag-katag o halapad nga pag-ulan sa milabay nga 5 ka adlaw nga dalas sa habagat. Yes sir, sa ngayon po tag-ulan na sa dito po banda sa may Luzon area o yung tinatawag nating onset ng habagat season. Mas marami ang pag-ulan dito sa may western part ng Luzon, pero dito sa Davao Region affected pa rin tayo ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Tungod sa nasinating pag-ulan sa bulan sa Mayo, lauman matud pa ang mas daghan nga tubig ulan sa Davao Region karong bulan sa Hunyo. Gikan 166 millimeters sa average monthly rainfall, ngadto na sa 192 millimeters. Hinoon sumala sa pag-asa, masinati gihapon ang init nga panahon, labi na sa adlaw. At sakaling hihina pa ang habagat, minsan papasok naman ang easterly wind. So mainit, maalinsangang panahon pa rin ang mararanasan sa Davao Region, lalo na po sa pagitan ng 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Sara, karong hapon lang nakasinati og mga pag-ulan ang pipila ka bahin sa Davao City ug Davao del Sur. Dili sa Davao City, partikularmente din sa Barangay Talomo proper, baguhay lang dito ang ulan. Base sab sa monitoring sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, silang river monitoring system ana sa code orange o warning level ang Talomo River, partikular din ha sa may Barangay Tubok proper. Hinoon gradually subsiding kini o hinay-hinay kini nga nagahubas. Samtang ubang river channels nagpabiling ana sa safe levels. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. 5 ka mga balay sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City ang nasunog. Gingong mga bata nga nagdula og posporo ang gitudlong tinubdan sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Miulbo ang dakong sunog sa Riverside, Zone 4, Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Pasado 1:00 sa hapon adlawng Lunes. Sa drone video, makita pa ang paglamoy sa kalayo sa 5 ka mga balay sa lugar. Gibutyag sa usa sa mga nasunugan nga nagdula matud pa og posporo ang iyang minor de edad nga anak ug ang ig-agaw niini. Ilang gidakutan tapos adlok sila. Ilang gitabulan sa nina.
Buto di dako ang kalayo. Way ra bantay kay ninyo mga kayo, wa mga dagko nga tao dia, mga bata ra. Paspas nga mikuyanap ang kalayo, tungod gama lang sa light materials ang ubang mga balay, butang nga gisaka sa BFP sa ikaduhang alarma ang sunog. Hinoon walay natala nga nasamdan sa maong insidente. Apan, ug daw ang 5 ka mga balay. Kung asa miabot sa 100,000 pesos ang natala nga danyos sa maong sunog. Sa karon temporaryong gipahimutang sa Barangay Bugo Covered Court ang mga apektadong residente. Panawagan ako sa mga ginikanan, bantayan na itong mga anak. Unsa itong mga flammable materials, tago ito, panalitan, mga posporo, gasolina. Mauna yung mga delikado ng mga klase sa mga kuan nga makaulbo sa kalayo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Efren Mamac live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gikumpirma sa Cotabato City Health Office nga dunay 3 ka kumpirmadong kaso sa Mpox sa Cotabato City. Apan dili kuno angay magpanik sanglit ang Mpox. Dili susama sa sakit nga COVID-19 nga paspas ang takdanay. Ani ang detalye. Nakatala na og 3 ka kumpirmadong kaso sa Mpox sa Cotabato City as of June 3 ning tuiga. Human matud pa migula ang confirmatory result niini. Matud sa Cotabato City Health Office, usa sa nataptan sa sakit ang usa ka 28 anyos nga babayi nga kasamtangang nagpatambal sa ospital. Samtang ang laing 2 ka lalaki nga nag-edad og 72 anyos ug 4 anyos ang kasamtangang naka-home isolation o ginaobserbahan. Gumikan niini gipaubos-sab sa surveillance and monitoring ang mga nahimong close contacts sa mga kumpirmadong kaso. Samtang dunasay kapinapulo ka suspected cases sa Mpox sa syudad nga gipaubos karon sa confirmatory testing. Kaya lang siya umabot ng 10 kasi tinasa natin yung kumbaga high index of suspicion kasi ang gusto natin ay wala tayong ma-misdiagnose na mga cases ng Mpox. So kahit yung mga sa tingin natin ay chickenpox lang, so kino-consider natin siya as to consider monkeypox at pinapatest din natin. Apan gipasabot sa CCHO nga dili angay magpanik sanglit dili susama sa COVID-19 ang Mpox. Huwag po tayo magpanik dahil ang Mpox naman po ay hindi naman po ganong lakas ang effectivity rate niya, no, o yung pagkalat, no, hindi kagaya nung COVID-19 dati na airborne siya, mas mabilis at mas madali siyang kumalat. Ang Mpox po ay hindi sa airborne at saka direct contact lang ang transfer ng sakit. Padayon sa pag-awhag ang CHO nga kanunay maghugas og gamot, mag-alkohol, magsuot og face mask ug mulikay nga maka-direct skin-to-skin contact ang laing tawo, ilabi na mga kumpirmadong kaso. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamac, 1 Mindanao. Upat ang patay samtang siyam ang luwas kinsa pulos magbanay human mitikyaob ang gisakyang bangka sa kadagatan sa Panguil Bay, Tambulig, Zamboanga del Sur. Sumala pa nga nadautan og makina ang bangka hinungdan sa insidente. Ani ang report. Gilayong rescue sa Tambulig MDRRMO ug kapulisan ang anaa sa 13 ka mga pasahero kinsa pulos magbanay nga sakay sa usa ka bangka human kini mitikyaob sa kadagatan sa Panguil Bay sa barangay Kabkan, Tambulig, Zamboanga del Sur banda alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Luwas ang siyam ka mga sakay niini kinsa nakaangkon og minor injuries apan patay ang laing upat ka mga sakay. Langkuman kini sa 38 ug 39 anyos nga mga babaeng biktima kinsa napalgan sa ilalom nga bahin sa dagat. Gilayon kining dala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Samtang ang 9 anyos nga lalaking biktima napalgan nga wala na'y kinabuhi sa kadagatan bandang 9:30 sa gabi sa susamang adlaw. Sa padayong search and rescue operation, napalgan kinaugmaan ang laing 3 anyos nga batang lalaki sa maong lugar apan wala na kini kinabuhi. Sumala sa Zamboanga del Sur Provincial Police Office, naglayag ang maong bangka gikan sa barangay Balas, Aurora sa maong probinsya padulong unta sa barangay Bocator, Tangub City, Misamis Occidental aron duwaon unta sa magbanay ang ilang fish cage. Apan pag-abot sa lugar nga nahitabuan, nagmalfunction kuno ang makina sa mong bangka. Nawad-an kini og balanse dayon mitikyaob human gihapak sa dagkong balod.
Ginaswayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Pipila ka mga job order employees sa Cagayan de Oro City Hall ang dili na ma-renew ang ilang kontrata. Dungan sa pagkatapos sa unang termino ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy karong June 30, 2025, matapos sabang kontrata sa pipila ka mga job order o JO ug casual employees sa City Hall. Kinagibutyag sa mayor atol sa flag raising ceremony sa syudad. Pagpasabot sa mayor nga mihatag na siya og kahigayunan sa JO ug casual nga mga empleyado sa City Hall sulod siyang unang termino. Lakip-sab kuno sa ginalantaw ang performance sa mga regular ug mga consultant sa City Hall. Sa karon padayon pa kuno ang ginahimo nga assessment sa mga empleyado sa City Hall sa dili pa matapos ang ilang kontrata. Ayaw niyog sabta nga daotan kay taman ra man gyud mo sa June. Sakto na tingali ug sobra na sa tulo ka tuig nga akong gihatag ninyo nga kahigayonan. Dili na tingali mo mahiubos kanako nga sulod sa tulo ka tuig wala ta mo hilabti. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga driver ug pasahero, mialma sa pagpatuman sa bagong local public transport route plan sa Cagayan de Oro City. Mga driver, mipalag sanglit menos ang ilang kita. Samtang mga pasahero, doble ang gastos tungod kaduha mo sakay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa unang pagpatuman sa local public transport route plan sa Cagayan de Oro City, pipila ka mga pasahero o driver sa POJ ang nagpadayag sa ilang reaksyon. Ilabi pa, nga adunay pipila ka mga ruta sa jeep nga dili na moagi sa Cogon Market sa bagong ruta sa LPTRP. Ang POJ driver nga si Rolly gikabalakan ang iyang bagong ruta tungod menos matud pa og pasahero. Kanahan ko bikingon lang oh to Carmen baklid na wala man gyud. Sayas balik agi. Gasog mga last Cogon siguro. Ako agi siguro. Hinon managlahi ang reaksyon sa mga pasahero sa isgutanan sa LPTRP. Okay ra man na kay ma-traffic pero double ang gasto sa pareha namong mga pobre lisod kaayo mag-double ride. Di man ta mo judge dito kung say output ani kay bago pa man. Loy kay mga estudyante ani. Sa karon hugot matud pa ang monitoring sa Roads and Traffic Administration ug LTFRB 10 aron tun-an matud pa sa maong buhatan ang mga adjustment nga ipatuman sa mga musunod nga adlaw. Nangayo sab sila og pagsabot sa mga apektado pasahero. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Managlahi na sab ang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semanaha. Subling misaka ang presyo sa kada litro sa gasolina ngadto sa 40 centavos sugod karong adlaw Hunyo 3. Apan human mikunhod sa miaging semana, misaka ang presyo sa kada litro sa diesel ngadto sa 30 centavos karong semanaha. Samtang subling miubos ang presyo sa kerosene ngadto sa 10 centavos kada litro. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy ang managlahing paglihok sa presyo sa lana tungod sa posibleng bag-ong sanksyon sa Estados Unidos sa Russia, paggaan sa US-European Union tariff concerns ug pagsaka sa produksyon sa lana sunod bulan. Nagbahad ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Office 11 nga mag-atubang gayud og penalty og kaso ang mga magsinupakon sa pagpatuman sa tulo ka bulan nga close fishing season sa Davao Gulf. Ano report ni Argil, relator. Sukad 2014, 13 nakakaso ang napasaka batok sa mga mananagat nga misupak sa kamanduan labot sa pagbawal sa pagpanagat sulod sa tulo ka bulan nga closed fishing season sa Davao Gulf. Buot pasabot na ay usa o duha nga madakpan nga nakalapas sa maong kamanduan matag tuig. Magdepende sa gidakon sa bangka ang penalty, gikan 20,000 ngadto 500,000 pesos. Kung moabot sa magpasaka og kasong kriminal, ana sa unong ka bulan hangtod unong katuig nga pagkapriso ang silot o revocation sa lisensya sa pagpangisda. Naatay duha ka particular nga pangisdaan nga gina-prohibit nga mangisda during close season. Sumao ning ginatawag nato nga ringnet, ang uban sa ilaha tawag nila ani likom,
And then napo tay ginatawag na bagnet or basnigan or tapay-tapay. Epektibo na ang closed fishing season hangtod August 31 karong tuiga gikan sa Cape of San Agustin sa Governor Generoso sa Davao Oriental hangtod sa Talagotong Point sa Don Marcelino sa Davao Occidental. Sumala sa datos gikan sa National Stock Assessment Program, positibo ang epekto sa programa. Human nagasaka ang trend sa makuha nga isda human sa pagpatuman sa closed season. So naatay increasing catch, particularly sa ginatawag natong small pelagic, katong mga lutang nga isda. Kung familiar mo ani, mo adto mog palengke kanang ginatawag natong matambaka, mga karabalyas o mga galunggong. Muni sila atong ginaprotektahan and dunay livelihood intervention sa ginahanyag ang ahensya sa gobyerno ngadto sa mga mananagat. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Hugot ang pagmonitor sa Municipal Health Office sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa mga barangay taliwala sa hulga sa Mpox. Ano yung report ni John D. Esteban? Walay pulisiya nga mandatory ang pagsulob og face mask sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, taliwala sa Mpox cases nga natala sa kasikbit nga mga lugar. Apan ang ubang mga residente gasuot na niini. Ang ubang empleyado sab sa munisipyo nagsuot og face mask ug kanunay sab ang paggamit og alkohol. Hugot matod pa ang monitoring sa Municipal Health Office sa mga barangay aron maaksyonan dayon. Ang local government unit of Jose Abad Santos together with the rural health unit nag-close monitor sa mga barangays kung naabay cases sa Mpox. So far, as of now, wala pa cases ang Jose Abad Santos. Ang kasikbit nga probinsya sa Davao del Sur, daan nang nagpatuman og mandatory nga pagsuot og face mask sa pampublikong lugar. Hinuon daan nang gipasabot sa Davao City Health Office nga dili garantiya ang face mask sa paglikay sa Mpox. Sumala ni Dr. Sofia Zafra, ang Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Medical Coordinator sa Davao City Health Office. Dili pareho ang pagtakod sa Mpox itandi sa COVID. Kay mapasa ang Mpox pinaagi sa direktang kontak sa lawas o close skin-to-skin contact, sama sa paghalok, paggakos o pakighilawas. Pero kay flu season man daw, makatapang daw gihapon ang face mask nga mapugnan ang pagkailap sa flu illness. Sa Davao Region, anaa sa 10 ka kaso sa Mpox ang natala base sa mga gianunsyo sa mga LGU. 3 sa Davao de Oro, 1 sa Magsaysay, Davao del Sur, samtang 1 sa Davao City. Kanunay pahimangno sa tanan nga batasanon ang pagsunod sa health protocol sama sa kanunay paghugas ug kamot. John D. Esteban, 1 Mindanao. Usa ka barangay Kagawad sa Cagayan de Oro City ug laing kaubanan niini ang nadakpan human matud pa na maligya og armas. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka buy-bust operation ang gikasa sa mga personahe sa Police Station 9 Nazaret pasado alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Ang target, usa ka barangay Kagawad sa barangay 3 sa Cagayan de Oro City. Sumala sa hepe sa Police Station 9 nga namaligya og dili dokumentadong armas ang maong barangay official. Isa ka 45 ang maong ibaligya sa suspitsado, tapos balor kini og 20,000. Bisay ang voluntary nga pag-istorya, pag-meet na mo, ang yang giingon yun, nasa problema nga sa kwarta kay kuno na involved siya o bipolar, yan nasa Bayronon. So man ay base sa iyang istorya. Gawas sa armas, na-recover sab sa kapulisan ang usa ka magazine ug 7 ka mga bala gikan sa maong barangay Kagawad. Lakip sab sa nadakpan ang nagsilbing middleman sa maong transaksyon nga kaila lang sab sa maong opisyal. Ginasubayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa mga dinakpan. Posibleng mag-atubang ang duha og kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms o violation sa Omnibus Election Code tungod sa gun ban. Belong sa principal by indispensable cooperation kay kung wala siya, dili mahitabo ang mga transaction kasi siya may ang nagtulay. So ang isa, si Kagawad, makonsider gid siya nga principal by direct kay siya ginagbaligya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.
Sa Dipolog, Zamboanga del Norte, nasunog ang ikaduhang andana sa usa ka karaang balay nga ginaparentahan. Kapin 100,000 pesos na talang danyo sa BFP. Dakong kalayo ang milamoy nining duha ka andana nga karaang balay sa Gomez Street, Barangay Bacar sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte, bandang alas 3:20 sa hapon adlong Lunes. Gilayin kini girespondihan sa Bureau of Fire Protection Dipolog City ug napakgang gilayin ang kalayo sunod lang sa pipila ka minuto. Matud kang Fire Inspector Yolando Lagudas, ang Chief sa Investigation and Intelligence Unit sa Dipolog City Fire Station, ang second floor ra sa maong balay nga walay tao ang nasunog. Wala ra mikatay ang kalayo padulong sa first floor kung asa ginapaabangan kini og mga transit boarder sama sa mga driver ug pahinante sa mga fish carrier. Hinuon walay angol sa hitabo. Giban ang baraang moabot sa kapin 100,000 pesos ang danyo sa sunog. Ginasuta pa sa BFP ang tinubdan sa sunog. Ginasulen pasab sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang tag-iya sa maong balay. Gipasidunggan sa Davao City Council ang mga student athlete ug coaches sa basketball secondary boys sa Davao Region nga kampiyon sa bag-uhay lang tapos nga 2025 palarong pambansa. Gila sa Davao City Council ang kadaugan sa Davao Region sa secondary basketball boys nga kadaghanan gikan sa Ateneo de Davao University nga mo'y kampiyon sa bag-uhay lang natapos nga 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Nagbunga gayud matud pa ang ilang pagpaningkamot ug sakripisyo labi na sa 4 ka oras matag adlaw nga practice nga dungan pa sa pag-eskwela. Makasaysayanon ang ilang kadaugan kay sila ang labing unang Davra team nga nagkampiyon sa maong kategorya sa palarong pambansa. Nagpasalamat sa bang team sa suporta sa mga Davaoenyo. Sila ang magrepresenta sa Pilipinas sa 2025 School Games nga ipahigayon sa Brunei sa Nobyembre. By this coming Monday, balik na po mag-prepare kay. Siyempre, kami mga taga Davao, all out gali mi i-represent ang Davao Region. What more kung ang Pilipinas mismo among i-represent. So, times 3, times 4, times 5 among effort na buhaton. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kamatikdan nga nagkadaghan ang pet owners sa General Santos City nga nagapabakuna og anti-rabies sa ilang mga inatimang iro og iring. Kini human migawas sa social media ang peligrosong epekto sa lawas sa tawo kung ugaling mapaakan og hayop nga dunay rabies. Ani ang report. Upat gayud ka mga inatimang iro ang gidala niining pet owner nga si Faith Israel aron pabakunahan og anti-rabies sa City Veterinarian's Office sa General Santos City. Hadlo kuno siya nga makabayad kung ugali makapaak ang iyang inatimang iro ug tawo kung walay anti-rabies vaccine. Kay napod mi silingan na mo ba nga gahapon napaakan niyang anak. So tingala ko nga kuan ka nang na rabies daw ba, so mo to nga nagkuan ko nga ipa-inject gid siya og anti-rabies para lisod pud ba kay mahal pud ba ang gasto, sir. Matud sa City Veterinarian's Office, namatikdan nila ang pagdaghan karon sa nagapabakuna og anti-rabies vaccine sa ilang mga pet nga iro og iring. Posibleng positibong epekto matud pa kini sa ilang pangampanya o di bakaha. Nakita sa social media ang peligrosong epekto sa lawas sa tawo kung ugaling mapaakan og rabid animal o hayop nga dunay rabies. Matod pa sa among mga vaccinator ani daghan ang nagka-interes na magpa-injection sa ilang mga hayop. Kumbaga pa naging responsable na pud sila. Matod sa City Vet, bisan og nagharasan lang sa iro og iring ang panid sa tawo, kinahanglang moadto ang pasyente sa Animal Bite Center aron ma-assess ug mapabakunahan. Rabies man good is ang incubation period niya dili lang day 14 days, nag-extend pa mao nang nahitabo sa mga katong nangamatay. So kumpiyansa kay sila. So up to a month or 2 weeks from the incident of scratch, pwede pa sila moadto sa mga Animal Bite Treatment Center. Once na mag-manifest na ang mga signs, padayon na gid na. Hinuon gikan January 1 hangtod June 3 ning tuiga, wala pay natalang human rabies nga epekto sa paak sa rabid animal sa Jensan. Apan, dunay 5 ka kumpirmadong kaso sa animal rabies sa syudad. Samtang sa tibok 2024, miabot sa kapin 40 ang animal rabies cases nga natala sa Jensan. Padayon sa pag-awag sa Citybet nga mamahimong responsible pet owner, pinagisab sa pagpabakuna sa ilang mga inatimang hayop. Kauban si Bong Vicencio,
Efren Mama, One Mindanao. Bahin sa National Road sa usa ka barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang nalusno. Hinuon giaksyonan giling kini sa hingtungdang ahensya. Ani ang report ni John D. Esteban. Gipugos na lang sa pipila ka rider nga musa gubang ni ining gubang bahin sa National Road sa sitio Kapisolon, Barangay Malalan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Aron lang makalahos. Nalusno kini ni atong Biyernes. Gikan dinhi sa Barangay Malalan, lisod na makalusot paingon sa Barangay Tanuman hangtod na sa Jensan tungod sa kahimtang sa kalsada. Ang mga residente nga naay adtuon sa Pikas Barangay, musaka na og na lang ni ining halos ni tindog na nga tipak sa simento sa maong dalan. Ay, bata! Okay ra? Na. Parang paabot niyo og kanang kuan. Kung naay heavy equipment nga malihok na sa wala, no choice, balik. Dali kini gikordon sa mga personahe sa Municipal Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Delikado gyud sa ma'am, kanina bato murag tupong na ni sila ma'am. Tapos nahugno daw ni siya. Then karon nagkatong mga last week nagsigig ulan, basig nahumok na ang kuan, yuta mo nang nagginahinay og dahilip din ma'am. Isa pud ma'am, basig nahumok pud ang yuta na pud sila lalom, gina-recommenda gyud namo ma'am is dili na gyud namo pagian. Misking singunsa ng mga sakyanan. Busa wala gyud gipagian among dalan kay unstable ang yuta. Wala makaagi ang mga gikan poblasyon paingon sa 11 ka barangay sa South Area tungod sa sitwasyon. Ang gikabalakan sa MDRRMO ang pagdala sa mga pasyente sa mga South Barangays paingon sa District Hospital kay anaa kini sa poblasyon. Ang mga mo-deliver pod sa ilahang mga produkto apektado sab. Ang mahitabo, mutuyok pa sila via Gland, General Santos, Sulup ug Malita nga hasta ng layua. Ang laing alternatibo, muagi sa dagat sakay sa pump boat. Hinuon pagkaugma May 31, gipatag na ang maong dalan ug maagian na sa mga sakyanan. John D. Esteban, One Mindanao. Og mao kato mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakahuling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw panabog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.